Sa panahon kung saan maraming tinig ang nakakalito, kung saan ang ingay ng mundo ay sumasakal sa iyong panawagan, gabayan mo ako sa landas ng kabutihan. Huwag mong hayaan na ako ay maligaw ni sa kanan ni sa kaliwa. Ngunit ang aking mga hakbang ay sumulong ng matatag patungo sa iyo, nang walang takot, nang walang pag-aalinlangan. Bigyan mo ako ng tapang upang ipagtanggol ang tama, upang ipahayag ang iyong katotohanan ng may pag-ibig, upang mamuhay ng tapat sa iyong ebanghelyo kahit na itakwil ako ng mundo. Panginoong Hesus, bihag ng pag-ibig, narito ako sa iyong harapan. Ayaw kong hindi ka mapansin sa aking buhay. Manatili ka sa akin, baguhin mo ako, gawin mo akong ganap na iyo. Panginoon ng tabernakulo, gawin mong mahalin kita ng higit at higit pa. Naway araw-araw ay lumago sa aking puso ang pag-ibig para sa iyo. Naway ang aking kaluluwa ay mag-alab sa pagnanais na mapasa iyong presensya, natanggapin ka sa Eukaristya, nasambahin ka ng buong pagkatao ko. Naway, hindi ako kailanman magsawa sa paghahanap sa iyo, sa pagpuri sa iyo, sa paghahandog ng aking sarili sa iyo nang walang reserbasyon. Ngunit ikaw, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto at manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka. Mateo 6:6. Kay dalas, Panginoon, na naghahanap tayo ng ingay kung ang tunay nating kailangan ay ang katahimikan ng panalangin. Nagagambala tayo ng libu-libong bagay at nakakalimutan natin na ang mahalaga ay makatagpo ka sa kasulukuyang kausapin ka ng mula sa puso nang walang mga salitang walang laman, walang pagmamadali, walang maskara. May mga sandali sa buhay kung saan ang iyong presensya ay nagiging napakalinaw, napakalakas, na ang kaluluwa ay hindi alam kung tatawa o iiyak. Ito ay parang nabuksan ang langit at bumaba sa atin ang isang banal na ilaw. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ay nagkakaroon ng kahulugan. Ang lahat ay naliliwanagan. Ang lahat ay nagbabago. Hindi pareho ang marinig ang tungkol sa Diyos at maranasan siya sa puso. Hindi pareho ang malaman na siya ay umiiral at madama ang kanyang yakap sa gitna ng isang panalangin. Sa mga sandaling iyon natin nauunawaan na ang ating Diyos ay hindi isang malayo na nilalang, ngunit isang mapagmahal na Ama na umaalalay sa atin sa kanyang mga kamay. Ngayon, tulad ng maraming beses, lumalabas ako sa terasa ng aking bahay at tumitingin sa langit. Ang hangin ay umiihip ng malumanay. Ang mga ibon ay umaawit. Ang araw ay sumisikat sa itaas. Ito ay isang magandang araw. Isang araw kung saan ang lahat ay nagsasalita tungkol sa iyo, Panginoon. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali at nagdasal ng maikling panalangin. Panginoon, hipuin mo ang mga puso ng mga naghahanap sa iyo ngayon at ng mga naliligaw, nagdurusa at hindi makahanap ng kahulugan sa kanilang buhay. Punuin mo ang kanilang mga kaluluwa ng iyong pag-ibig. Bigyan mo sila ng ilusyon ng pamumuhay. Paligiran mo sila ng iyong kapayapaan. Naway madama ng bawat isa ang iyong maawaing yakap at maunawaan na sila ay minamahal mo sa natatangi at walang hanggang paraan. Ngayon, gagawin ko ang layunin na pumasok sa aking silid. Isara ang pinto at manalangin ng Ama namin ng dahan-dahan. Nagmumuni-muni sa bawat salita, sa bawat pakiusap. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Naniniwala kami sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Hindi ito isang simbolo, hindi ito isang simpleng alaala. Ikaw ito, tunay na naroroon,
kasama ang iyong katawan, iyong dugo, iyong kaluluwa at iyong kabanalan. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Sindihan mo ang aming puso ng apoy ng iyong pag-ibig upang mahalin namin tulad ng pagmamahal mo nang walang sukatan o kondisyon. Puso ni Jesus, na sa iyong lambing at pagkahabag ay binabago ang mga matigas na puso, hikayatin mo ang mga lapastangan at ang mga makasalanan. Gawin mong lahat ng mga tumalikod sa iyo ay matagpuan sa iyo ang liwanag, kapatawaran at kapayapaan na kanilang inaasam. Puso ni Jesus, hindi matitinag na kanlungan ng mga nagdurusa, aliw ng mga nagdadalamhati, alalay ng mga mahihina, pag-asa ng mga mamamatay. Maging aliw ka ng mga nagdadala ng bigat ng sakit, ang yakap na umaaliw sa kalungkutan, ang pag-asa ng mga naliligaw. Huwag mong hayaan na sino man sa iyong mga anak ay makaramdam ng pag-abandona. Puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa buong mundo. Tingnan mo nang may pagkahabag ang sangkatauhan na nasugatan ng kasalanan, ng kawalang interes at kakulangan ng pag-ibig. Ibuhos mo ang iyong biyaya sa bawat kaluluwa. Panibaguhin mo ang pananampalataya ng mga nag-aalinlangan. Palakasin mo ang mga nagdududa. Ibalik mo ang kagalakan sa mga pusong nalulungkot. Jesus sa sakramento, ikaw na, dahil sa walang hanggang pag-ibig, ay nanatili sa amin sa Eukaristya. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Buhayin mo ang aming pag-asa at sindihan mo sa aming mga kaluluwa ang nag-aalab na apoy ng iyong pag-ibig. Naway ang bawat komunyon ay maging isang malalim na pakikipagtagpo sa iyo, isang muling pagsilang ng aming paghahandog, isang pagtulak upang maging tapat na saksi ng iyong presensya. Naway sa bawat aksyon, sa bawat salita, sa bawat tingin, dalhin namin ang iyong pag-ibig sa iba. Oh, matamis at mabait na puso ni Jesus, maging kanlungan namin sa bagyo, aming parola sa kadiliman, aming kapayapaan sa gitna ng ingay ng mundo. Turuan mo kaming mahalin ka ng may dalisay, tapat at walang pag-iimbot na pag-ibig. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ka sa mukha ng kapatid na nagdurusa, sa nangangailangan, sa nakalimutan at itinatapon. Naway ang aming buhay ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig at awa. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, para sa iyong simbahan, para kay Papa Francisco, para sa aming mga obispo, pari at diakono. Palakasin mo ang mga makadinang mga nagtatrabaho sa iyong ubasan. Pagkalooban mo sila ng pagtitiyaga sa kanilang misyon at pakabanalin mo sila sa iyong biyaya. Naway sila ay maging tunay na pastol ayon sa iyong puso, instrumento ng iyong pag-ibig at gabay para sa iyong bayan. Sagradong puso ni Jesus, dumating nawa sa amin ang iyong kaharian. Sagradong puso ni Jesus, sa iyo ako lubusang nagtitiwala. Sagradong puso ni Jesus, naway ikaw ay mahalin, parangalan at luwalhatiin saan man, ngayon at magpakailanman. Matamis na puso ni Maria, gabayan mo kami palagi patungo kay Jesus. Maging aming maawain at tapat na ina, aming tagapamagitan sa mga oras ng pagsubok, aming pag-asa sa kapighatian. Aliwin mo ang mga umiiyak, protektahan mo ang mga nakakaramdam ng kalungkutan at walang patutunguhan. Samahan mo ang mga naghahanap ng kahulugan sa kanilang buhay. Turuan mo kaming magsabi ng oo sa Diyos ng may parehong kababaang loob at paghahandog tulad ng ginawa mo. Kabanal-banalang sakramento ng altar, ako ay naniniwala, sumasamba, umaasa, at nagmamahal sa iyo ng buong pagkatao ko.
Humihingi ako ng tawad para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, at hindi nagmamahal sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mapagpakumbabang pagsamba at gawin mong ang aming mga puso ay maging iyong tahanan, buhay na templo ng iyong pag-ibig. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Panginoon, naway ang 5 minutong ito kasama ka ay hindi lamang isang panandaliang sandali, ngunit ang simula ng isang araw na puno ng iyong presensya. Naway ang aking puso ay manatiling nakaugnay sa iyo sa lahat ng aking gagawin. Naway bawat salitang bigkasin ko, bawat kilos, bawat isipin ay maging para sa iyong kaluwalhatian. Naway ang 5 minutong ito kasama si Jesus sa sakramento ay umabot sa mas maraming kapatid at hipuin ang kanilang mga puso. Kung ang mensaheng ito ay nakausap sa iyong kaluluwa, mag-iwan ng like, magkomento ng isang papuri o isang pakiusap kay Jesus sa sakramento. Mag-subscribe at magbahagi upang sama-sama nating maipagpatuloy ang mga pakikipagtagpong ito sa Panginoon. Magkita tayo sa susunod na 5 minuto kasama si Jesus sa sakramento. 5 minutos kasama si Jesus na sakramentado. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Eucharistia, bilanggo ng pag-ibig na tahimik na nagkukubli sa mga tabernakulo ng buong mundo. Hindi ka tumitigil sa paghihintay ng mga mapagmahal na kaluluwa na dumalaw sa iyo. Matiyaga araw at gabi, tulad ng isang ilaw na hindi kailanman napapatay. Gaano karami ang nakalimot sa iyong presensya? Gaano karaming puso ang walang pakialam sa walang hanggang pag-ibig na palagi mong ibinibigay sa sangkatauhan? Gayunpaman patuloy kang naghihintay. Nananabik sa isang bulong ng panalangin, isang taos-pusong tingin, o isang simpleng puso na lumapit upang aliwin ka. Panginoon ng kabanal-banalang sakramento, turuan mo akong mahalin ka ng mas malalim araw-araw. Panginoon ng awa, baguhin mo ang aking puso upang matuto akong maging mahabagin at mapagbigay tulad mo. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aking landas upang ang bawat desisyon na gagawin ko ay nakatuon sa iyo at sa iyong mapagmahal na mga plano. Bigyan mo ako ng pusong nakadarama, nakauunawa at nakikibahagi sa sakit na tiniis mo para sa akin. Iniaalay ko sa iyo ang buo kong puso upang ang bawat tibok ay maging isang pagpapahayag ng pagmamahal sa iyo. Nung bata pa ako, ang buhay ay tila napakasimple, puno ng halakhak at dalisay na kagalakan. Noong mga araw na iyon, ang Kwaresma ay hindi lamang isang panahon ng taon, kundi isang makabuluhang paglalakbay na nag-iwan ng malalim na bakas sa aking kaluluwa. Malinaw kong naaalala ang mga gabing pumupunta kami ng aking pamilya sa isang malawak na lote kung saan nagpapalabas sila ng mga pelikula tungkol sa buhay at pasyon ni Jesus sa ilalim ng mabituing kalangitan. Ang mga alaala na iyon ay buhay pa rin sa akin. Ang imahe ng maraming tao na sumisiksik sa sulok na iyon ng langit. Ang mga batang nakayakap sa kanilang mga magulang. Ang mga lolo at lola na nagkukwento tungkol sa pag-ibig at walang hanggang sakripisyo ni Jesus. Naaalala ko ang matamang pagtingin ng lahat. Nakatuon sa malaking screen kung saan ang mga eksena ng pagdurusa ng Panginoon ay umaantig sa mga puso. Bawat tahimik na hikbi, bawat basa na mata ay isang tugon
sa walang hanggang pag-ibig niya, isang pag-ibig na nananatiling buhay sa paglipas ng panahon. Ang imahe ni Jesus sa halamanan ng Getsemani ay nananatiling nakaukit sa aking isipan.